Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong muling susubok sa tibay ng ating mga puso. Sinasabi nila, ang halaga ng isang tao ay madalas na susukat sa kung anong meron siya. Ngunit paano kung ang tunay na yaman ay hindi pala nakikita sa labas, kundi natatagpuan sa isang pag-ibig na hindi sumusuko at sa isang dangal na pilit pinaninindigan kahit na ito'y niyuyurakan na ng kahirapan. Ang sunod-sunod na pag-ubo ni Tala ang unang gumising sa diwa ni Amihan. Isang ubong tuyo at malalim na tila kumakaskas sa dibdib ng 5 taong gulang na bata. Bawat pag-ubo ng anak ay tila isang matulis na karayom na sabay-sabay tumutusok sa kanyang puso. Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na siya. Nakababad na ang kanyang mga kamay sa palanggana ng mga labahin. Kinukusot ang mga damit ng ibang tao para sa ilang pirasong barya na pambili sana ng gamot at pagkain. Ang amoy ng sabon at pawis ay matagal nang naging pabango ng kanyang buhay sa baryo Agos Dilim. Napatigil siya sa paglalaba at marahang hinaplos ang likod ng anak na natutulog sa isang manipis na banig sa sahig. Payat ang mga braso nito at sa bawat paghinga ay maririnig ang mahinang sipol mula sa kanyang dibdib, ang tunog ng hika na walang awa nilang kalaban. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kanilang barong-barong. Pumasok si Lino, ang kanyang asawa, bitbit ang isang kariton na halos walang laman. Ilang pirasong bote at karton lamang ang nakuha nito matapos ang magdamag na pag-iikot sa mga basurahan. Hindi na kailangan magsalita ni Lino. Ang pag-iwas niya ng tingin at ang pagyukod ng kanyang ulo ay sapat ng sagot. Inilapag niya sa mesa ang ilang lukot na 20 pesos. Iyon na ang lahat. Napabuntong hininga si Amihan. Pilit siyang ngumiti. Magpahinga ka na, mahal. Ako na ang bahala. Ngunit alam nilang pareho na walang saysay ang mga salitang iyon. Lumapit siya sa isang lumang lata na pinaglalagyan nila ng bigas. Itinagilid niya ito, kinaskas. Walang nahulog. Kahit isang butil. Ang tunog ng kutsarang kumakaskas sa kawalan ay mas masakit pa sa anumang salita. Napatingin siya kay Lino. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ang sakit ng isang amang hindi mapakain ang kanyang pamilya. Walang ibang paraan. Kailangan niyang lunukin ang kanyang kahihiyan. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, bit-bit ang isang maliit na kaldero. Ang bawat hakbang patungo sa maliit na tindahan ni Aling Marites ay tila may pabigat na nakakabit sa kanyang mga paa. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay nakamasid, tila mga ibong mandaragit na nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Nadatnan niya si Aling Marites na nagwawalis sa tapat ng kanyang tindahan, isang babaeng ang dila ay kasintalim ng tinga. Aling Marites, mahinang tawag ni Amihan, iniiwasan ang tingin nito. Pwede po bang makautang muna ng isang salop na bigas? Pampakain lang kay Tala. Babayaran ko rin po agad kapag may nagpalaba. Itinigil ni Aling Marites ang pagwawalis. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may ngising mapanlait. Utang na naman, Amihan? Kailan ka ba huling nagbayad? Ang kapal din naman ng mukha mo. Araw-araw na lang kayong parang mga asong kalye na nag-aabang ng limos. Bigla nitong nilakasan ang boses para marinig ng mga tsismosang kapitbahay na nagsisimula ng maglabasan. Alam mo, kung kasing sipag ninyo sa paggawa ng anak, ang paghahanap ng matinong trabaho, edi sana hindi kayo naghihirap ng ganyan. Isang basurero at isang labandera. Ano nga asahan ninyo sa buhay? Palamunin. Pakiramdam ni Amihan ay sinampal siya ng 10 beses. Ang init ng hiya ay umakyat sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kaldero. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sige na, umalis ka na sa harapan ko.
Wala akong ibibigay sa mga taong tamad. Sigaw ni Aling Marites, sabay taboy sa kanya gamit ang walis. Tulala si Amihan na naglakad pabalik sa kanilang bahay. Bit-bit ang kalderong walang laman. Ang bawat tawa at bulungan ng mga kapitbahay ay humihiwa sa kanyang pagkatao. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Lino na nakatayo sa isang sulok, nakatalikod. Ang katahimikan sa loob ng kanilang munting tahanan ay nakakabingi. At pagkatapos, isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan na iyon. Sumumuntok si Lino sa dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Hindi isang suntok ng galit, kundi isang suntok ng matinding kabiguan. Napasubsob ito sa dingding, nanginginig ang mga balikat. Nabitawan ni Amihan ang kaldero. Sa pagbagsak nito sa sahig, nagsimula na ring bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Lumipas ang gabi na tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa mag-asawa, walang nagsalita. Ang tanging maririnig sa loob ng kanilang barong-barong ay ang mahinang sipol sa bawat paghinga ni Tala. Isang tunog na para kay Lino ay mas masakit pa sa anumang insulto na kaya niyang matanggap. Nakahiga siya sa banig, dilat ang mga mata sa dilim, pinakikinggan ang paghihirap ng kanyang anak. Ang bawat paghinga nito ay isang paalala ng kanyang kawalang silbi. Ang kanyang mga kamay na kalyo sa pagbubuhat ng basura at pagtulak ng kariton ay walang magawa para bigyan ng ginhawa ang sarili niyang supling. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Sa kalaliman ng gabi, nakita niyang gumalaw si Amihan. Akala niya ay gising din ito, ngunit bumangon ito ng marahan na tila isang anino. Sinundan niya ito ng tingin. Nakita niyang kumuha ito ng isang baso, nagsali ng tubig at naglagay ng isang kutsaritang asukal. Hinalo niya ito ng marahan at maingat na ipinainom sa natutulog na si Tala. Isang lunas ng desperasyon. Isang lunas ng isang inang wala ng ibang maibigay. Napasuntok si Lino sa kanyang palad. Pinipigilan ng isang daing na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Doon niya naintindihan. Ang pagmamahal, gaano man ito kadalisay, ay hindi kayang punuin ang isang kumakalam na tiyan o pagalingin ang isang nahihirapang baga. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Itinulak niya ang kanyang kariton sa mga pamilyar na eskinita, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang kakarampot na kinita niya mula sa naipong basura ay halos hindi na niya pinansin. Ang imahe ni Amihan na nagtitimpla ng tubig na may asukal ay nakatatak sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng init ng araw, napadaan siya sa isang maliit na lotto outlet. Nakapaskil doon ang naglalakihang numero ng jackpot prize, 50 milyong piso. Isang halaga na hindi niya kayang bilangin, isang mundong hindi niya kayang abutin. Tiningnan niya ang mga taong nakapila, mga chuper, mga tindera, mga karaniwang taong tulad niya. Lahat ay bumibili ng isang maliit na piraso ng pag-asa. Dati, tinatawanan niya lang sila. Para sa kanya, iyon ay pagsusugal sa perang wala ka. Ngunit ngayon, iba na. Napatingin siya sa kanyang palad. Naroon ang 3 pirasong 10 piso, lukot, marumi, pinagpaguran, sapat na para bumili ng kalahating kilong bigas at 2 itlog. Sapat na para sa isang hapunan. Ngunit hanggang doon na lang. Bukas, magsisimula na naman sila sa wala. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na isinilang mula sa pinakailalim na bahagi ng kanyang pagiging ama. Pumila siya. Nang siya na ang nasa harapan, halos pabulong niyang sinabi ang mga numero. Hindi ito basta mga numero. Ito ang kaarawan ni Amihan, ang kaarawan ni Tala, at ang petsa kung kailan sila unang nagkakilala. Ang mga numerong bumubuo sa kanilang maliit na mundo. Inabot ng babae sa lottery outlet ang isang maliit na piraso ng papel. Kapalit ng 30 pisong pinaghirapan niya. Hawak niya ngayon ang isang bagay na napakanipis, napakagaan.
Ngunit para sa kanya, sa sandaling iyon, ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Itinupi niya ang tiket at maingat na isinilid sa pinakalihim na bulsa ng kanyang pantalon. Naglakad siya palayo, hindi lumilingon. Hindi niya alam kung ang hawak niya ay isang tiket para sa katuparan ng mga pangarap o isang pirasong papel na simbolo ng kanyang pinakamalaking kahangalan. Lumipas ang ilang araw na walang pinagbago. Ang umaga ni Amihan ay binubuo pa rin ng pagkuskos ng mga damit ng iba at ang gabi ni Lino ay ginugugol pa rin sa paghahalongkat ng basura. Ang tiket sa loto ay halos nalimutan na nila. Itinuring na lamang na isang panandaliang pagtakas mula sa masakit na katotohanan. Isang hapon, habang naglalaba si Amihan sa likod bahay, pinakikinggan niya ang garalgal na tunog mula sa luma nilang radyo na de baterya. Iyon ang tanging libangan niya. Ang mga awit at kwentuhan sa radyo ang kanyang kasama sa gitna ng pagod. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang pinipiga ang isang makapal na kumot. At ngayon mga kaibigan, masiglang sabi ng announcer sa radyo, narito na ang resulta ng Ultra Lotto 658 na binola kagabi. Kunin na ang inyong mga tiket at baka kayo na ang susunod na milyonaryo. Hindi pinansin ni Amihan. Sanay na siyang marinig yon. Para sa kanya, isa lamang yung pangarap na para sa iba. Sinimulang basahin ng announcer ang mga nanalong numero. Ang unang numero ay 8. Napatigil sa pagkukusot si Amihan. 8. Kaarawan ni Tala. Ang sumunod, 14. Bumilis ang tibok ng puso niya. 14. Kaarawan niya. Nagpatuloy ang announcer. Binabanggit ang mga numero isa-isa. Bawat numerong binibigkas ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Amihan. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nakababad sa tubig. Hindi maaari. Nang matapos ang announcer, tulala si Amihan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Binitiwan niya ang basahan at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Lino! Lino! Sigaw niya, nanginginig ang boses. Nagmamadaling lumabas si Lino mula sa kanilang munting silid, bakas sa mukha ang pag-aalala. Bakit? Anong nangyari kay Tala? Ang tiket! Nasaan ang tiket sa loto? Halos pasigaw na tanong ni Amihan. Naguluhan si Lino. Ha? Ewan ko. Nasa lumang pantalon ni ko yata. Halos liparin ni Amihan ang sulok kung saan nakasabit ang maruming pantalon ni Lino. Ginalugad niya ang mga bulsa nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinakapa ang loob. Sa wakas, nahawakan niya ang isang maliit, lukot-lukot na piraso ng papel. Inilatag niya ito sa mesa. Ang mga numero ay medyo malabo na, ngunit nababasa pa. Ano bang nangyayari, Amihan? Tanong ni Lino, papalapit sa kanya. Hindi sumagot si Amihan. Kinuha niya ang isang piraso ng uling at isinulat sa pader ang mga numerong narinig niya sa radyo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang tiket. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na numero. 6 na numero na tumugma. Napatingin siya kay Lino. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Lino! Pabulong niyang sabi. Tayo ang nanalo. Tiningnan ni Lino ang tiket. Pagkatapos ay ang mga numerong nakasulat sa pader. Paulit-ulit, hindi siya makapaniwala. Imposible. Tingnan mo, sabi ni Amihan. Itinuturo ang bawat numero. Tingnan mo ng mabuti. At sa sandaling iyon, nang tuluyan ng maintindihan ni Lino ang lahat, isang katahimikan ang bumalot sa kanila. 1 segundo, 2 segundo. Pagkatapos ay isang tawa ang kumawala kay Lino. Isang tawang may kasamang luha. Niyakap niya si Amihan ng mahigpit. Itinaas ito at inikot-ikot sa loob ng kanilang masikip na barong-barong.
At si Amihan, sa gitna ng pag-iyak at pagtawa, ay bumitaw. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay inilabas ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng kahihiyan na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Isang sigaw na hindi lang galing sa kanyang lalamunan, kundi galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng tagumpay, ng kaluwagan, ng hindi mapantayang saya. Isang sigaw na narinig, hindi lang sa loob ng kanilang bahay, kundi sa buong Barrio Agus Dilim. Dahil sa lakas ng sigaw na yon, biglang bumukas ang mga pinto ng mga kalapit bahay. Ang mga tsismosa ay naglabasan, at sa harapan ng lahat, nangunguna ay si Aling Marites, bit-bit pa rin ang kanyang walis, na may hindi maipintang mukha ng pagtataka habang nakatingin sa mag-asawang baliw na nag-iiyakan at nagtatawanan sa loob ng kanilang sira-sirang tahanan. Para kay Lino, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang lambot ng kanilang bagong kama o ang lawak ng kanilang bagong bahay. Ito ay ang katahimikan. Ito ang katahimikan sa gabi na hindi na binabasag ng pag-ubo ni Tala. Ito ang katahimikan na pumalit sa mahinang sipol mula sa dibdib ng kanyang anak. Ngayon, ang tanging naririnig niya sa madaling araw ay ang huni ng mga ibon sa labas ng kanilang bintana at ang payapang paghinga ng kanyang mag-ina. Ang kanilang bagong tahanan ay isang villa na pinangalanan nilang Villa Pag-asa. Isang puting bahay na napapaligiran ng isang malawak at luntiang hardin. Para silang isinilid sa loob ng isang postcard, isang larawan ng buhay na dati ay sa panaginip lang nila nakikita. Isang umaga, nakatayo si Lino sa beranda. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Mula roon ay tanaw niya si Tala, ang kanyang munting bituin. Tumatakbo ito sa damuhan. Hinahabol ang mga paru-paro. Ang buhok nito ay sumasayaw sa ihip ng hangin. At sa bawat pagtakbo, sa bawat pagtalon, ang kasunod ay hindi ubo, kundi isang malutong na halakhak. Ang halakhak ni Tala ay musika sa kanyang pandinig. Isang musika na naghugas sa lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Hindi niya namalayan, may mga luha na palang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luha ng purong kagalakan. Pumasok siya sa loob. Naabutan niya si Amihan na nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Suot ang isang simpleng bestida na kulay asul. Dati, ang mga damit ni Amihan ay puno ng tagpi at kupas na sa kaiilaba. Ngayon, ang babaeng nasa harap ng salamin ay tila isang diwata. Nawala na ang mga guhit ng pag-aalala sa mukha nito. Napalitan ng isang kapanatagan na lalong nagpalitaw sa kanyang ganda. "Bagay sa'yo, mahal," sabi ni Lino. Sabay yakap dito mula sa likuran. Napangiti si Amihan, hinawakan ang mga kamay ni Lino na nakapulupot sa kanyang baywang. "Hindi pa rin ako makapaniwala, Lino. Totoo ba talaga to?" "Totoo ito," bulong ni Lino. "Bawat piraso nito, totoo." Nang gabing iyon, kumain sila sa isang mahabang mesa na gawa sa nara. Isang mesa na kayang pakainin ng 20 tao. Sa simula, pareho silang nailang. Hindi nila alam kung aling kubyertos ang gagamitin. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Kinuha nila ang kutsara at tinidor at kumain gamit ang kanilang mga kamay, tulad ng dati. Sa gitna ng karangyaan, nanatili sila kung sino sila. Kinabukasan, dumating ang pinakahihintay nilang balita. Tumawag ang doktor ni Tala, isa sa mga pinakamagaling na espesyalista sa bansa. "Mr. at Mrs. Mr. Leo," sabi ng doktor sa kabilang linya. "Maganda ang resulta ng lahat ng tests. With the right medication, environment, and proper nutrition, your daughter's asthma is now fully controlled. She can live a normal, active life." Pagkababa ng telepono, binuhat ni Lino si Tala at inihagis-hagis sa hangin na puno ng tawa at saya ang buong Villa Pag-asa. Sa wakas, naramdaman ni Lino na siya ay isang ganap na ama.
Isang ama na kayang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. Naitawid niya sila sa dilim. Gabi na nang maupo sila ni Amihan sa hardin, pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. "Lino," mahinang sabi ni Amihan, isinandal ang ulo sa balikat ng asawa. "Ngayong maayos na si Tala, naisip ko lang, siguro pwede na tayong bumalik sa Barrio Agos Dilim. Hindi para manirahan doon, kundi para tumulong. Marami sa kanila ang nagugutom pa rin. Ang mga anak nila ay may sakit din." Sa sinabi ni Amihan, biglang nanigas si Lino. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang saya na naramdaman niya buong araw ay tila biglang nagkaroon ng lamat. "Huwag muna ngayon, mahal," sabi niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Bago pa lang tayo rito, i-enjoy muna natin ito. Tayong tatlo lang." Napansin ni Amihan ang biglaang pagbabago sa kanyang tono, ngunit hindi na siya umimik. Ngunit para kay Lino, ang simpleng mungkahi ni Amihan ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto na matagal na niyang isinara at pilit na itinatago. Ang pinto patungo sa kanyang nakaraan. Hindi mapakali ang puso ni Amihan. Kahit na napapaligiran siya ng luho at ginhawa sa Villa Pag-asa, ang kanyang isip ay bumabalik sa Barrio Agos Dilim. Hindi niya kayang talikuran ng lugar kung saan, sa kabila ng lahat ng pait, ay nabuo ang tibay ng kanyang pamilya. Isang linggo matapos silang lumipat, kinausap niya si Lino. "Kailangan kong bumalik, mahal," sabi niya na may determinasyon. "Hindi para sa atin, kundi para sa kanila." Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng asawa, ngunit sa huli ay pumayag din ito. Isang van na puno ng bigas, delata at gamot ang kanilang inihanda. Si Amihan mismo ang namili ng bawat isa, inaalala ang mga pangangailangan ng dati niyang mga kapitbahay. "Hindi na ako sasama," sabi ni Lino. Pilit ang nangiti. "May aasikasuhin lang ako sa bangko. Mag-iingat ka." Kahit nagtataka, tumango na lang si Amihan. Pagdating ng van sa makitid na eskinita ng Barrio Agos Dilim, tila isang piyesta ang sumalubong sa kanya. Ang mga taong dati ay hindi siya pinapansin, ay ngayon nag-uunahan sa pagbati sa kanya. "Amihan, kumusta ka na, Mare?" sigaw ng isa. "Ang ganda mo ngayon," sabi ng isa pa. May halong saya at kirot siyang naramdaman. Masaya siyang makatulong, ngunit nasasaktan siyang isipin na kailangan muna niyang yumaman bago siya tratuhin na parang tao. Isa-isa niyang pinamigyan ang mga pamilya. Ang mga ngiti at pasasalamat sa mga mukha ng mga bata ay sapat na para burahin ang anumang pagdududa sa kanyang puso. Hanggang sa marating niya ang tapat ng tindahan ni Aling Marites. Naroon pa rin ito, nagwawalis, na para bang walang nagbago. "Aling Marites," bati ni Amihan, iniaabot ang isang malaking bayong ng grocery. Tiningnan siya ni Aling Marites pagkatapos ay ang bayong. Kinuha niya ito nang walang salita. Akmang aalis na si Amihan nang magsalita ito. "Salamat sa limos," sabi nito. Hindi nakatingin sa kanya. "Sana lang, ang pagbabago ng bulsa mo ay sinabayan din ng pagbabago ng ugali. Mahirap na. Baka ang tingin mo sa amin ngayon ay mga pulubi pa rin." Tumagos ang mga salita sa puso ni Amihan, ngunit sa halip na masaktan, isang habag ang kanyang naramdaman. Ngumiti na lamang siya. "Mag-iingat po kayo, Aling Marites." Pag-uwi niya sa Villa Pag-asa, dala niya ang magkahalong emosyon. Naabutan niya si Lino sa sala, nakaupo at nakatitig sa isang pahayagan. Ang itsura nito ay tila nakakita ng multo. "Lino?" Nagulat si Lino. Sa isang mabilis na kilos, itinupi niya ang dyaryo at itinago sa ilalim ng isang unan. Huli na. Nakita na ni Amihan ang malaking litrato sa front page. Isang larawan ni Lino na nakangiti na may titulong, "Mula basurero, naging big-time milyonaryo." "May problema ba?"
Tanong ni amihan, umupo sa tabi nito. Umiling si Lino, umiiwas ng tingin. Wala, nabigla lang ako. Nakakapanibago na nasa dyaryo tayo. Hindi ka ba masaya? Dapat ipagmalaki natin ang kwento natin. Sabi ni amihan, sinusubukang intindihin ang ikinikilos ng asawa. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lino. Masaya ako, mahal. Ayoko lang maalala kung gaano tayo naghirap noon. Masakit pa rin. Tinanggap ni amihan ang kanyang dahilan. Ngunit isang maliit na binhi ng pag-aalala ang naitanim sa kanyang puso. Bakit tila takot na takot si Lino na makilala ng mundo? Lumipas pa ang ilang araw. Ang balita tungkol sa kanila ay nagsimula ng humupa. Ngunit ang kaba sa dibdib ni amihan ay hindi nawala. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Isang itim na kotse, makintab, marangya, at halatang hindi nababagay sa tahimik nilang subdibisyon. Bumukas ang pinto ng kotse. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakapormal na kasuotan, makinis ang mukha, at may tindig ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Habang naglalakad ito palapit sa gate, napansin ni amihan ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang lalaki, may malaki itong pagkakahawig kay Lino. Narinig ni Lino ang tunog ng doorbell. Naglalakad siya papunta sa pinto. Iniisip na baka delivery lang ito. Nang masilip niya sa bintana kung sino ang nasa labas, natigilan siya. Ang hawak niyang baso ng tubig ay biglang nabitawan at nabasag sa sahig. Kasabay ng pagkabasag ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang nakaraan. Sa loob ng halos 10 taon, ang lalaking nasa labas ay si Miguel, ang kanyang nakatatandang kapatid. Bago pa man siya makakilos, narinig niya ang boses ni amihan mula sa kusina. "Ako na, mahal." "Huwag!" sigaw ni Lino. Ngunit huli na ang lahat. Binuksan na ni amihan ang pinto. Nakatayo si Miguel sa kanilang harapan. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si amihan mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagkamuhi bago ibinaling ang kanyang tingin kay Lino. "Rafael?" bati ni Miguel. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Ang tagal nating hindi nagkita. Mukhang maganda ang naging buhay mo rito sa putikan, Rafael." Ang pangalan ay tumama kay amihan na parang isang malakas na sampal. Tiningnan niya si Lino, naghahanap ng sagot, ng pagtanggi. Ngunit ang nakita niya ay isang mukha ng pagkatalo at takot. Walang salitang lumabas sa bibig ng kanyang asawa. "Sino ka?" naguguluhang tanong ni amihan. Ngumisi si Miguel. "Ako si Miguel de la Vega, kapatid ng magaling mong asawa. O dapat ko bang sabihin, si Rafael de la Vega, ang bunsong anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa na nagpa siyang maglaro ng mahirap-mahirapan." Bawat salita ni Miguel ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni amihan de la Vega. Pamilyar ang apelyidong yon. Ang mga may-ari ng malalaking korporasyon at hasyenda. Imposible. Ang Lino na kilala niya ay isang hamak na basurero. Ang Lino na minahal niya ay simple, tapat at totoo. "Halika, pumasok ka," sabi ni Lino sa kapatid. Ang boses ay garalgal at walang buhay. Umupo sila sa marangyang sala, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay masikip at mabigat. Si amihan ay nagtimpla ng tsa, nanginginig ang mga kamay. Sinusubukang iproseso ang lahat. Mula sa siwang ng pinto ng kusina, pinakinggan niya ang kanilang pag-uusap. "Anong kailangan mo, Miguel?" tanong ni Lino. "Simple lang," sagot ni Miguel, habang pinapasadahan ng tingin ang buong kabahayan. "Nabalitaan namin ang swerte mo. Nakakahiya. Isang de la Vega, naging pulubi. Tapos ngayon ay laman ng mga tabloid. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya." "Wala na akong pakialam sa pangalang yan," giit ni Lino. "Talaga ba?"
Tumawa si Miguel. Nandito ako dahil may utos si Papa. Ang kahihiyang idinulot mo ay may katumbas na kabayaran. Gusto niya ng kalahati ng napanalunan mo. Bilang Danyos Perwisatan. Wala kayong karapatan. May karapatan kami, mariing sabi ni Miguel. At kung hindi ka papayag, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino ka talaga. At itong babaeng ito, sabi ni Miguel, lumingon sa direksyon ng kusina. Malalaman niya ang lahat, pati na rin ang tungkol kay Isabela, ang babaeng dapat mong pakasalan. Sa narinig, hindi na napigilan ni Amihan ang sarili. Nabitawan niya ang hawak na tray. Ang tunog ng nabasag na tasa ay bumasag sa tensyonadong katahimikan. Lumabas siya. Ang muka ay basang-basa na ng luha. Nakatayo siya roon, kaharap ang dalawang lalaki. Ang asawa niyang hindi niya pala lubos na kilala at ang estrangherong naglantad sa lahat ng kasinungalingan. Tiningnan siya ni Miguel at isang mapanuyang ngiti ang muling sumilay sa mga labi nito. Ah, narito pala siya, sabi ni Miguel, na tila isang direktor ng isang dula. Kung gayon, ito pala ang dahilan kung bakit mo tinalikuran ang lahat, Rafael. Isang babaeng mukhang pera na sinuwerte ka lang. Umalis si Miguel na nag-iwan ng isang nangiting mapang-asar at isang katahimikang mas maingay pa sa pinakamalakas na sigaw. Naiwan sina Amihan at Lino sa sala, nakatayo sa magkabilang dulo ng silid na tila may isang hindi nakikitang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Ang bawat piraso ng nabasag na tasa sa sahig ay tila isang piraso ng tiwala ni Amihan na nawasak. Amihan, panimula ni Lino, ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Magpapaliwanag ako. Tiningnan siya ni Amihan. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng paghanga at pagmamahal, kundi ng isang malalim na sakit at pagkadismaya. Paliwanag? Malamig niyang sagot. Ano ang ipapaliwanag mo, Lino? O, Rafael ba dapat ang itawag ko sa'yo? Ang paggamit niya sa pangalang yon ay parang isang sampal sa mukha ni Lino. Huwag, mahal. Lino ang pangalan ko. Iyon ang pinili kong pangalan. Pinili mo? Humakbang si Amihan palapit. Ang bawat salita ay may bigat. Pinili mo rin bang magsinungaling sa akin sa loob ng 7 taon? Pinili mo bang itago kung sino ka talaga? Pinili mo bang hayaan akong isipin na pareho tayong galing sa putik, habang ikaw pala ay isang prinsipe na naglalaro lang ng mahirap-mahirapan? Hindi yan totoo. Hindi ako naglalaro. Depensa ni Lino. Ang desperasyon ay gumuguhit sa kanyang mukha. Umalis ako sa amin dahil ayokong maging sunod-sunuran. Ayokong makasal sa babaeng hindi ko mahal. Gusto kong maging totoo sa sarili ko. Gusto kong mahalin ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa pera ng pamilya ko. At ako? Saan ako sa kwento mong yan, Lino? Sigaw ni Amihan. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Hindi mo ba naisip na may karapatan din akong malaman ang totoo? Ipinagdamot mo sa akin ang katotohanan? Hinayaan mo akong pulutin ang bawat sentimo. Labhan ang mga damit ng ibang tao hanggang sa mangalyo ang mga kamay ko. Makiusap ng isang salop ng bigas kay Aling Marites at yurakan ang pagkatao ko. Lahat ng iyon. Habang ikaw, anumang oras pala, ay pwede kang bumalik sa palasyo mo. Hindi ko magagawa iyon. Kayo ang pamilya ko. Kayo ang buhay ko. Ngunit ang buhay na yon ay nagsimula sa isang malaking kasinungalingan, ganti ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Paano pa ako maniniwala sa iyo ngayon? Lahat ba ng hirap na pinagdaanan natin, lahat ba ng yun ay isang malaking biro lang para sa iyo? Hindi, Amihan. Mahal na mahal kita. Ngunit ang mga salitang mahal kita ay tila nawalan na ng bigat. Paano niya paniniwalaan ang mga ito kung ang taong nagsasabi ay naglihim sa kanya ng buong pagkatao nito? Hindi na sumagot si Amihan. Tinalikuran niya si Lino at naglakad papunta sa kanilang silid. Ang silid na dati ay simbolo ng kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon,
ay tila isang kulungan ng mga nasirang pangako. Sumunod si Lino, ngunit isinara ni Amihan ang pinto. "Amihan, parang awa mo na. Buksan mo to." Walang sagot. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang sila ay magsama, natulog sila sa magkaibang silid. Si Lino ay naiwan sa sala, nakaupo sa dilim, habang si Amihan ay nakahiga sa malambot nilang kama. Yakap ang isang unan. Ngunit ang pakiramdam niya ay mas malamig at mas nag-iisa siya kaysa noong natutulog pa sila sa isang manipis na banig sa sahig ng kanilang barong-barong. Ang Villa Pag-asa, na dati isang paraiso, ay naging isang malamig at malawak na mansyon kung saan ang bawat sulok ay pinupuno ng bigat ng isang nasirang tiwala. Kinabukasan, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Amihan. Galing ito sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, isang link ang kanyang nakita. At sa pag-click niya rito, tumambad sa kanya ang isang artikulo online na may mga larawan. Isang magandang babae, sosyal at elegante. Ang pangalan, Isabela Montemayor. At sa tabi nito, ang litrato ng isang binatang si Rafael de la Vega, ang kanyang asawa. Ang caption, "The wedding that never was, where is the lost heir?" Ang artikulo ay isang lason na dahan-dahang gumapang sa isip at puso ni Amihan. Bawat larawan ni Lino o Rafael kasama si Isabela ay isang patunay ng isang buhay na hindi niya kailanman naging bahagi. Isang buhay ng karangyaan, ng mga party, ng mga ngiting tila perpekto. Sa sumunod na mga araw, ang Villa Pag-asa ay naging isang teatro ng katahimikan. Nag-uusap lamang sila kapag kaharap si Tala, nagpapaskil ng mga pekeng ngiti para sa kapakanan ng bata. Ngunit kapag silang dalawa na lang, ang hangin ay mabigat sa mga hindi masabing salita at mga nagbabagang tanong. Para kay Lino, ang bawat araw ay isang impyerno. Nakikita niya ang paglayo ng loob ni Amihan, ngunit lahat ng kanyang pagsubok na lumapit ay tumatama sa isang pader ng yelo. Sinimulan na rin ni Miguel ang kanyang paninira. Sunod-sunod na blind items ang lumabas sa mga tabloid. Milyonaryong basurero, may tinatagong mayamang pamilya at fiancé. Isang hamak na labandera, sinuwerte nga ba o sadyang mapanlin lang? Walang pangalan, pero alam na alam ni Nalino at Amihan kung sino ang pinatutungkulan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit si Amihan, sa kanilang walk-in closet, isang bagay ang nahulog mula sa isang lumang jacket ni Lino. Isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang mamahaling singsing. Isang singsing na may diamante, na halatang hindi niya kayang bilhin noong sila ay naghihirap pa. Ito ba ang singsing para kay Isabela? Nang dumating si Lino, sinalubong siya ni Amihan sa sala. Hawak ang kahon. "Ano ito, Lino?" tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Natigilan si Lino nang makita ang singsing. "Amihan, yan. Yan dapat ang ibibigay ko sa'yo noon nung magpo-propose ako. Pero naisip ko hindi naman bagay sa atin. Kaya ang ibinigay ko sa'yo ay yung gawa sa sinulid dahil iyon ang totoo." Ngunit hindi na narinig ni Amihan ang paliwanag. Ang nakita lang niya ay isang simbolo ng kasinungalingan. "Ang galing," sabi niya na may mapait na tawa. "Pati pala ang proposal mo, peke rin. Hindi totoo yan." "Talaga ba?" Tumingin sa kanya si Amihan. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Lino. Kahit minsan ba, pinagsisihan mo na ako ang pinili mo, na hindi mo pinakasalan ang babaeng yon, ang isang babaeng kauri mo?" Ang tanong na yon ay sumaksak sa puso ni Lino. Ang babaeng minahal niya ng buong buo, ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat, ay iniisip na isa siyang manloloko. Ang pagod, ang sakit, ang kabiguan, lahat ay bumuhos sa kanya sa sandaling iyon. Nawalan siya ng lakas na makipagtalo, napuno siya ng matinding pagod at sakit. Sa isang boses na halos pabulong sa sobrang pait, sinabi niya ang mga salitang babaguhin ang lahat.
Siguro nga, sabi niya, hindi makatingin kay Amihan. Siguro nga mas magiging mabuti ang buhay niyo ni Tala kung hindi na lang ako umalis sa amin. Kung hindi na lang ako nagpakita sa buhay niyo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Hindi iyon ang inaasahang sagot ni Amihan. Para sa kanya, iyon ay isang pag-amin. Hindi na niya hinintay ang anumang paliwanag. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto, nilock ang pinto. Naiwan si Lino na nakatayo sa gitna ng sala, dinudurog ng sarili niyang mga salita. Sinabi niya iyon dahil sa sakit, ngunit alam niyang narinig ito ni Amihan bilang isang katotohanan. Nawala na ang lahat, ang tiwala, ang pagmamahal, ang pamilyang pinangarap niya. Kinagabihan, kumuha si Lino ng isang maliit na bag. Inilagay niya ang ilang damit. Umupo siya sa gilid ng kama sa guest room at sumulat sa isang piraso ng papel. Mahal kong Amihan, patawad. Siguro nga tama ka. Ako ang may kasalanan ng lahat. Aalis muna ako para bigyan ka ng kapayapaan, para makapag-isip ka. Mahal na mahal ko kayo ni Tala. Huwag niyo sanang kalimutan yan. Lino. Dahan-dahan niyang ipinatong ang sulat sa ibabaw ng unan sa kama, kung saan mahimbing na natutulog si Amihan. Hinalikan niya sa noo si Tala sa kabilang kwarto. Bago siya tuluyang umalis, sinulyapan niya ang babaeng sentro ng kanyang mundo. At isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nagising si Amihan sa isang umagang mas malamig kaysa dati. Bumangon siya at naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa loob ng Villa Pag-asa. Isang katahimikang may bigat. Doon niya napansin ang isang nakatuping papel sa ibabaw ng unan sa tabi niya. Ang puso niya ay nagsimulang humabog ng mabilis habang binubuksan niya ang sulat. Bawat salita ni Lino ay tila isang maliliit na piraso ng bubog na unting dumudurog sa kanyang puso. Aalis muna ako para bigyan ka ng kapayapaan. Kapayapaan? Ito ba ang kapayapaan? Ang pakiramdam na tila binunot ang kalahati ng kanyang pagkatao? Niyakap niya ang sulat at humagulgol. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang galit na naramdaman niya sa mga nakalipas na araw ay biglang nawala. Ang pumalit dito ay isang matinding kirot at pagsisisi. Itinaboy niya ang lalaking minahal siya nang walang kondisyon, ang lalaking sinamahan siya sa pinakamatinding kahirapan. Nang hihina siyang napaupo sa sahig, isinandal ang likod sa kama. Pakiramdam niya ay gumuho na ang lahat. Ang perang napanalunan nila ay walang halaga. Ang magandang bahay ay isang malamig na hawla. Wala si Lino. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang maliit na boses ang kanyang narinig. Mami? Napatingala siya. Nakatayo sa may pinto si Tala. Kinukusot ang mga mata. Mami, nasaan po si Daddy? Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Amihan. Tiningnan niya ang kanyang anak. Malusog, masigla, humihinga ng malaya. Naalala niya ang mga gabing, halos hindi sila makatulog sa pag-aalala. Ang mga araw na ang tanging lunas nila, sa hika nito ay dasal. Ang lahat ng ginhawang ito ay dahil kay Lino. Dahil sa pag-asang itinanim nito sa isang 30 pisong tiket. Biglang nagbago ang lahat. Ang sakit ay napalitan ng determinasyon. Ang mga luha ng kalungkutan ay naging mga luha ng katapangan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi siya pwedeng sumuko. Mayroon siyang anak na kailangang protektahan. Mayroon siyang asawa na kailangang ipaglaban. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalaban ay hindi si Lino. Ang kalaban ay ang pamilya nitong mapagmataas. Ang kalaban ay ang nakaraang pilit na sumisira sa kanilang kasalukuyan. Kinuha niya ang folder ng mga dokumento na ipinadala ni Miguel. Ang mga artikulo tungkol kay Isabela. Walang pag-aalinlangan. Pinunit niya ito ng paulit-ulit
hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ang mga ito. Ang lason ay kailangan itapon. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Lino. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Aamihan? Sagot ng isang basag na boses sa kabilang linya. Halatang kagagaling lang din nito sa pag-iyak. Humugot ng malalim na hininga si Amihan. Pinatatag ang kanyang boses. Lino, umuwi ka na. Sabi niya, may diin at bigat sa bawat salita. Sabay nating haharapin to. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang mahinang, sige! Hindi nagtagal. Isang taxi ang huminto sa tapat ng Villa Pag-asa. Bumaba mula roon si Lino, ang mukha ay gusot. Ang mga mata ay namumugto. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang nagsalita. Tumakbo si Amihan palapit sa kanya at niyakap siya nang napapakahigpit. Doon, sa yakap na yon, lahat ng pader na itinayo sa pagitan nila ay gumuho. Naramdaman nila muli ang init, ang pagmamahal, ang tahanan na matatagpuan lamang sa piling ng isa't isa. Patawarin mo ko, sabay nilang sabi. Humiwalay sa yakap si Amihan at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Lino. Tumingin siya sa mga mata nito. Ngayon ay may apoy na ng determinasyon. Tama na ang yak, sabi niya. Oras na para malaman nila kung ano ang tunay na pamilya. Kinabukasan, tumawag si Lino kay Miguel. Magkita tayo, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Sa bahay, isama mo si Papa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang mapanuyang tawa. Nagbago na ba ang isip mo, Rafael? Sige, gusto ko ring makita kung paano ka luluhod sa harapan namin. Nang hapong iyon, muling pumarada ang itim at marangyang sasakyan sa tapat ng Villa Pag-asa. Bumaba si Miguel, ang mukha ay puno ng pagmamataas. Sa tabi niya, isang katulong ang may hawak na isang malaking tablet. Wala si Papa, sabi ni Miguel pagpasok sa sala. Masyado siyang abala para pumunta sa ganitong lugar. Pero nakikinig siya. Itinuro niya ang tablet kung saan nakikita ang mukha ng isang matandang lalaki, si Don Ricardo de la Vega. Isang mukhang malamig at walang emosyon na tila ba ang buong mundo ay pag-aari niya. Sinalubong sila ni Lino at Amihan. Nakatayo sila ng magkatabi, magkahawak ang mga kamay. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Ang naroon ay dignidad. Maupo kayo, sabi ni Lino. Hindi na kailangan, putol ni Miguel. Nandito lang kami para kunin ang tseke, kalahati ng jackpot prize tulad ng napag-usapan. Ngumiti si Amihan, isang ngangiting ikinagulat ni Miguel. Pasensya na, Mr. De La Vega. Simula niya, ang boses ay magalang ngunit matigas. Pero wala po kayong makukuha. Tinaasan siya ng kilay ni Miguel. At sino ka para magsalita? Isa ka lang hamak na. Ako po si Amihan. Pagpapatuloy niya, hindi pinansin ang insulto. Asawa ni Lino, ina ni Tala. Isa po akong labandera at iyon po ang pinakamarangal na trabahong ginawa ko sa buong buhay ko. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Alam na niyo po, sa loob ng maraming taon, namuhay kami sa isang lugar na tinatawag na Barrio Agos Dilim. Doon, ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa kung kaya niyang pakainin ang kanyang pamilya sa araw-araw. Natuto kaming mabuhay sa pagmamahal, hindi sa pera. Natutunan naming ang tunay na pamilya ay yung magkakasama sa hirap, yung hindi ka iiwan, kahit isang butil ng bigas na lang ang natitira sa inyo. Tumingin siya ng diretso sa tablet, sa mga mata ng Don. Ang pera pong ito, hindi ito sa amin. Regalo po ito ng Diyos para sa anak namin. At gagamitin namin ito, hindi para sa luho, kundi para bigyan ng pag-asa ang mga taong katulad namin noon. Natawa si Miguel. Anong melodrama ito, Rafael? Pagsabihan mo yang asawa mo. Ngunit si Lino,
ay tumingin sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay sa kanyang ama sa screen na may isang tapang na ngayon lang niya nahanap. Hindi na Rafael ang pangalan ko, mariin niyang sabi. Ako si Lino, isang basurero, isang ama, at asawa ni Amihan. At yan ang pamanang ipagmamalaki ko, hindi ang apelyidong De La Vega. Humakbang siya palapit kay Amihan at inakbayan ito. Wala kayong makukuha sa amin, ni isang sentimo. Kung gusto nyo ng gulo, handa kami. Pero tandaan nyo, ang pamilyang binuo ng pagmamahal ay hindi kayang sirain ng kahit gaano karaming pera. Sa unang pagkakataon, nakita nilang natigilan si Miguel. Wala siyang masabi. Tumingin siya sa tablet, naghihintay ng utos mula sa kanilang ama. Si Don Ricardo de la Vega ay matagal na nakatitig sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Pagkatapos ng ilang sandali, walang sinabi, pinatay niya ang video call. Naiwang tulala si Miguel. Ang kanyang alas ay nawala na. Ang kapangyarihan ng kanilang pangalan ay walang epekto sa 2 taong natutunan nang hanapin ang kanilang halaga sa ibang bagay. Walang imik, tumalikod si Miguel at mabilis na naglakad palabas ng bahay. Ang kanyang pag-alis ay hindi na mayabang. Ito ay isang pag-urong ng isang talunang sundalo. Nang magsara ang pinto, napabuntong hininga sina Lino at Amihan. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Tapos na ang laban. Pagkalipas ng ilang buwan, isang sobre ang dumating sa kanilang tahanan. Walang pangalan ng nagpadala. Kinakabahan itong binuksan ni Amihan. Sa loob, wala itong sulat. Isang maliit na card lamang. At sa card na yon, may isang salitang nakasulat. Congratulations! Lumipas ang 1 taon. Ang katahimikan mula sa pamilyang De La Vega ay naging permanente. Para kina Lino at Amihan, ang kabanatang yon ng kanilang buhay ay tuluyan ng nagsara. Ngunit isang bagong kabanata naman ang kanilang binuksan. Hindi na sila nakatira sa Villa Pag-asa. Ipinagbili nila ang malaking bahay at lumipat sa isang mas simple ngunit magandang tahanan. Isang bahay na sapat lang para sa kanilang 3 na matatagpuan hindi kalayuan sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isang maaraw na Sabado, isang masayang pagdiriwang ang nagaganap sa gitna ng Barrio Agos dilim. Ang mga bandera ay nakasabit, may mga tugtugin at ang mga tao ay nakangiti. Hindi ito isang piyesta para sa isang santo. Ito ang inaugurasyon at pagbabasbas ng Tala Community Clinic and Livelihood Center. Isang maliit na gusali, ngunit malinis at kumpleto sa gamit. Nagbibigay ito ng libreng check-up at gamot para sa mga bata. At may mga programa rin para sa mga nanay kung paano magsimula ng maliliit na negosyo. Ito ang naging proyekto ni Lino at Amihan. Ito ang naging tunay na jackpot prize nila. Si Lino, na dati yumuyuko habang tinutulak ang kanyang kariton, ay siyang tumatayo ngayon sa harap ng mga tao. Nagsasalita ng may kumpiyansa bilang tagapamahala ng pundasyon. Siya mismo ang nag-asikaso sa bawat detalye ng konstruksyon, ginamit ang sipag at tiyaga na natutunan niya bilang isang basurero. Si Amihan naman, na dating nahihiyang makiusap para sa isang salop ng bigas, ay siyang abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Yakap dito, kamusta doon? Ang kanyang nangiti ay hindi napilit. Ito'y isang nangiting nagmumula sa isang pusong payapa at masaya. At ngayon, sabi ni Lino sa mikropono, para buksan ang pinto ng pag-asang ito, narito ang aming inspirasyon, ang aming bituin, ang aming anak si Tala. Lumapit si Tala, na ngayon ay isang malusog at bibang 6 na taong gulang. Sa tulong ng kanyang mga magulang, ginupit niya ang pulang ribon. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa gitna ng kasiyahan, isang babae ang dahan-dahang lumapit kay Amihan. May buhat itong isang sanggol na may ubo. Si Aling Marites. Ang mukha nito
ay hindi na kasing talim ng dati. Napalitan ito ng hiya at pag-aalinlangan. Aamihan, sabi nito, halos pabulong. Pwede, pwede ko bang dalhin dito ang apo ko? May sinat din kasi. Tiningnan siya ni Amihan. Walang galit, walang paghihiganti. Isang ngiti lang ang kanyang ibinigay. Siyempre naman po, Aling Marites, para po sa lahat ito. Sa salamat, sabi ni Aling Marites, hindi makatingin ng diretsyo. At pasensya na sa lahat. Tumango lamang si Amihan at tinapik ito sa balikat. Iyon na ang hudyat ng kapatawaran. Nang mag-isa na lang sila, tumabi si Lino kay Amihan. Pinanood nila ang mga batang naglalaro, ang mga nanay na masayang nag-uusap. Ang gusaling itinayo nila ay hindi lang gawa sa semento at bakal. Gawa ito sa pag-asa. Hinawakan ni Lino ang kamay ng kanyang asawa. Alam mo, mahal, bulong niya. 2 beses pala tayong nanalo sa loto. Napatingin sa kanya si Amihan. Ang una, yung pera, pagpapatuloy ni Lino. Pero ang pangalawa at pinakamahalaga ay noong araw na bumalik ka sa akin at pinili nating ipaglaban ito. Iyon ang tunay na panalo. Gabi na. Ang pagdiriwang ay tapos na, ngunit ang mga ilaw mula sa Tala Community Clinic ay nananatiling nakasindi. Isang parola ng pag-asa-tasa sa gitna ng Baryo Agos Dilim. Umakyat sina Lino, Amihan at Tala sa isang maliit na burol na malapit sa kanilang bagong bahay. Mula roon, tanaw nila ang buong komunidad. Nakaupo sila sa damuhan, magkakasama. Si Tala ay abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel gamit ang kanyang mga Crayola. Anong ginuguhit mo, anak? Tanong ni Amihan. Ipinakita ni Tala ang kanyang gawa. Isang larawan ng 3 tao. Isang tatay, isang nanay, at isang batang babae na magkakahawak kamay. At sa ibabaw nila, isang malaki at nagniningning na bituin. Nagkatinginan sina Lino at Amihan at isang ngangiting puno ng pag-unawa ang namutawi sa kanilang mga labi. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Dumaan sila sa pinakamatinding dilim, sa kahihiyan, sa gutom, sa panlalait. Sinubok sila ng biglaang yaman, ng mga lihim ng nakaraan, at ng pagdududa. Ngunit sa huli, hindi ang pera ang nagligtas sa kanila. Ang nagligtas sa kanila ay ang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang pagsubok. Ang pag-ibig na natutong magpatawad. Ang pag-ibig na piniling manatili. Niyakap ni Lino ang kanyang mag-ina. Dito sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, nahanap na nila ang kanilang tunay na yaman. Hindi ito nakatago sa isang bank account o sa mga mamahaling ari-arian. Ang yaman nila ay ang bawat paghinga ni Tala na walang hirap. Ang yaman nila ay ang bawat ngiti ni Amihan na walang bahid ng pag-aalala. Ang yaman nila ay ang kapayapaan sa puso ni Lino na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na halaga. Mula sa kinauupuan nila, ang ilaw ng kanilang klinika sa ibaba ay tila isang bituing bumaba mula sa langit. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na agos ng buhay, laging may isang bituin ng pag-asa na patuloy na nagniningning para sa mga hindi sumusuko. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa piling ng isa't isa, alam nilang sila ay tunay na nasa kanilang tahanan. Tapos na po ang buong kwento. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera o sa taas ng kanyang estado sa buhay. Ito ay matatagpuan sa dignidad na hindi kayang bilhin, sa pag-ibig na hindi sumusuko, at sa kakayahang maging ilaw para sa iba, lalo na sa panahon ng kadiliman. Ang pera ay isang biyaya, ngunit ang paggamit nito para iangat ang kapwa ay ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa madamdaming paglalakbay ni Lino
amihan, at tala. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.